Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo. So, What's your reaction? Sabi kasi, hindi ito lang daw basahin ko. Promise me lang, isa na yun. So, ma'am, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, Ma'am? we leave it to the lawyers. Ma'am, pa rin po ba? Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Even the president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe it? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte ay isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalyado, nanghiling suporta, mga inaanak, mga kumpare, kumari, sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Ma'am? So yun yung paniwala ko. Okay. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Ma'am, will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa.
Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong nag-blooming daw patapos na mo yan? Nganong naa ka diri sa Manila na taga Davao man ka? Valentine's Day. Ma'am, Yes sir. Ma'am, sabi niyo po late last year pa lang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief niyo kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba and nasaan na po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent members of your Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Ma'am, for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget How doon. about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin ina-assess. Sa VP part, number one about for- impeachment, have you talked about- Nagtanong ka na ba Yes, but kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Ma'am, pero ma'am, sa tingin niyo ba, ma'am? Sir, nagtanong ka na? Sir, yes, sir. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2028 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last week? I did not make an assassination threat to the president. Ma'am, Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Vice, Do not say that. Vice, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House and sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies nyo. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? But I need the... I will answer that next Pero how do time. you feel now sa Senate? Supposedly receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect
the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question. Ma'am, will you appear sa Message impeachment po kayo court? kay Senator Ivy. Bakit? She's going to block daw the impeachment po, ma'am. Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya supportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. He was consulted actually. He would consult me. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nakausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. VP Sara, binasag na ang katahimikan. Naging matipid si VP Sara Duterte sa kanyang mga sagot sa isang press briefing kanina. Ayon kay VP Sara, tuloy ang kanilang trabaho sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment. Maraming iniwasang tanong si VP Sara sa mga kapatid natin sa media. At seryoso si Inday Sara sa kanyang mga sinasabi. Comment down ang inyong opinion sa napanood ninyong press con ni VP Sara Duterte. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa impeachment na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Kung gusto ninyong panoorin ang kabuoang press conference ni VP Sara, ay maaari kayong magtungo sa Office of the Vice President of the Philippines sa kanyang Facebook page. Maraming salamat at magkita-kits ulit tayo sa susunod na update dito sa impeachment na kinakaharap ni VP Sara. Maraming salamat.